So bago natin reviewin itong mga phone na to, ito muna na unboxing natin sa Redmi Turbo 5 Max. Ito yata yung magiging Poco X8 Pro. So check natin kung anong kakayahan nito. Then ito naman yung Redmi Neo 8. Actually maganda rin itong Neo 8 na to. At iQOO Z11 Turbo. So itong Z11 Turbo na to, na-unbox ko na siya. Ito siya, may kaliitan siya. Tapos meron tayong 200 megapixel dito. Pero check muna natin itong Redmi Turbo 5 Max. So tabi muna natin itong dalawa na to. Yun no, fresh na fresh. Check natin. Yeah. Ang kasama niya sa box, ayun, may documentation tayong isa dito. Tapos meron tayong case. Yan, typical na case, para siyang Poco X7 Pro, parang gano'n. Meron tayong SIM ejector pin. So yun, SIM ejector pin niya. Then tabi muna natin to. Uy, mamaya na yan, mamaya. 100 watts na fast charging. Tapos Type-C cable. So yun yung mga kasama niya sa box. At least meron tayong 100 watts na fast charging. So eto na yung phone natin. Alisin muna natin to. Yan. Ganda ng pagka-orange niya. Uy, metal frame na tayo dito ah. Tapos IR blaster. Yan, ganda ng materials na ginamit dito. Premium talaga. At yung ginamit na chipset dito, 9500S. Ang alam pong nirebrand ng chipset na yun, yung Dimensity 9400 Plus. So maganda pa rin at di umiinit yung chipset na yun. Pero dito test natin to. At pwede kayo mag-comment sa baba kung ano yung mga games na pwede natin i-test sa mga gatong phone. So buksan muna natin. Uy, Redmi. Red na rin siya, dati white. Tapos yung battery pala nito nasa 9,000 mAh capacity ng battery. Pero kapag naging global to yung Poco X8 Pro natin, siguro baka downgrade yun. At alam nyo naman kapag global, talagang di-downgrade nila. So lagay mo natin yung ano natin. So China phone pala to, wala tayong official warranty. Pero para sa akin, okay na to. Ang presyo na to naglalaro sa 21 to 22,000. Yung link ilalagay ko sa description at makikita nyo na rin dyan yung mga ibang link natin. Yung refresh rate naman nito up to 120Hz na refresh rate. So akala ko 165. Pero okay naman. So ang ganda ng build quality. So possible talaga ito yung magiging Poco X8 Pro natin. Max, X8 Pro Max. Yun. So meron tayong Dimensity 9500S. So check natin. Yan. Sana may bypass charging na tayo, no? Pero abangan nyo sa review natin kung anong maasahan natin, tapos kung gaano kaganda yung camera. Actually, okay naman yung camera. Maganda rin naman yung camera nito. So sa main camera, meron tayong 4K at 60fps. Yung sa Pro mode naman, yun, may lag shooting din tayo dito. Yun yung pinaka nagustuhan ko dito, yung lag shooting. So ayun, ito yung Redmi Turbo 5 Max natin na 9,000 yung battery at naka-Dimensity 9500S. So check natin yan. Tapos yung counterpart ng chipset nito 9400 Plus na hindi umiinit. So check natin kung umiinit to. So itong back panel niya is made of carbon fiber. So tabi muna natin yan. Dito muna tayo sa Neo 8. Check natin kung anong meron dito. Yun. Tsaka balita ko meron tong RGB lights. Mag-subscribe lang kaya para makita nyo yung review natin, full review. Tapos i-comparison natin tong Neo 8 sa iQOO Z11 Turbo kasi pareho silang naki-Snapdragon 8 Gen 5. So yan, ang kasama niya dito sa ano, clear jelly case. Ay hindi siya actually jelly case, jelly case siya. Yan, clear jelly case. Tapos may mga documentation tayo dito. Nasaan yung SIM ejector pin? So wala pa yung SIM card tool dito. So mamaya na yan. Meron tayong 80 watts lang na fast charging. Ito yung SIM ejector pin pala. At yung Type-C cable na kulay white. So yun yung mga kasama. Check naman natin to. Wow! Ito yung tsura nyo. May BOOC para dun sa mga iQOO phones o Vivo phones. Ito yung RGB niya. At marami naglalaro dito sa back panel niya. At made of glass to. Unlike dito fiberglass to. Made of glass. Made of glass din dito. Ang maganda dito meron tayong periscopic lens. Yan. Telephoto. Ang kagandahan sa Realme Neo 8 na to, may RGB siya. Unlike sa dalawang phone na to, wala siyang RGB. Pang gaming talaga. At naka metal frame na rin tayo. So yung Pro Max naka metal frame. Yan. May kalakihan ng konti yung Pro Max compared sa Realme Neo 8. Mabilis mag-setup dito ah. So skip natin to buttons.
Yun, ganun siya kabilis. Ang naramdaman ko dito sa UI niya, para siyang Oppo. Actually, isa lang naman yung company niya. Pero yung Vivo tsaka iQOO, medyo kakaiba talaga yung operating system ng Origin OS. Yan, meron naman tayong 8,000 mAh capacity na battery dito at naka Snapdragon 8 Gen 5. So dito, naka 50 megapixel yung camera nito, periscopic lens niya o telephoto. So check natin kung anong magandang camera dito sa nakikita ko. Medyo dark yung Poco. Ito medyo mataas yung highlights. Ayun, mas nagugustuhan ko dito yung Realme Neo 8 over dun sa camera ng Redmi. Malaki yung pinagkaiba nila. Ayun, kung makikita nyo, ang laki na pinagkaiba. Pero yung kulay naman dito, okay naman yung kulay. Ang video side naman ito sa front facing camera, check natin. Meron tayong maximum na 4K 60fps sa main camera. Sa front-facing camera naman, 1080p 60fps. So, mas mataas ng 60fps to compare dito na 30fps pa rin. Alam ko may bypass charging din to, pero check natin yung ilaw. Yan, umiilaw siya. Ang cute ng back panel niya. Maraming naglalaro sa back panel nito. So, RGB. Check natin yung ibang light style dito. So, marami kayo pwedeng paglaruan dito. Smooth naman siya. Check natin kung ilang yung hertz nito o yung refresh rate niya. Yun, maximum of 165 Hz na refresh rate. So, ang ganda. Ang ganda ng phone na to. Ang iQOO Z11 Turbo naman, meron tayong 100 watts na fast charging dito. Ito yung semi-ejector pin, tapos meron tayong Type-C cable. So, yan. Actually, ito, binuksan ko na talaga. Ginamit ko siya. Pero may nagustuhan ako dito sa phone na to na wala dito sa dalawa. So, ito yung itsura niya. Yung ginamit na materials naman dito sa back panel niya is made of fiberglass. O may pagka-glass siya, parang ganun. Tapos ganito yung camera module niya. Mataas yung megapixel niya, 200 megapixel. Then, ang maganda dito, sa camera, meron tayong 4K at 60fps dun sa main camera. At dun sa front-facing camera, meron din tayong 4K at 60fps. So ito 1080p lang, 60fps tsaka 30fps. Dito 4K, 60fps. Sa mga mid-range dati ng mga iQOO, di tayo nagbibigyan ng mga 4K 60fps, 1080p lang, pero dito mataas na siya. Pero ang pinagkaiba naman nito dito sa iQOO Z11 Turbo, medyo may kaliitan sa dalawang phone na to. Yun lang, may liit lang talaga. Pero yung chipset na ginamit dito is Snapdragon 8 Gen 5, meron tong bypass charging, tapos may bypass charging din to. Ito, check natin kung may bypass charging yung Redmi Turbo 5 natin. Kung ikukumpara mo, may kaliitan talaga siya. Yan. Malit talaga siya. Ang kalaban talaga nito dun sa size niya, the Poco F8 Pro. Tapos, smooth din siya. Smooth din yung Origin OS niya. At marami tayong pag-uusapan sa tatlong phone na to. Ano bang gusto nyong unahin? Itong Z11 Turbo, itong Redmi Turbo 5 Max, o Realme Neo 8. Pero ang nagugustuhan ko dito sa materials, mas nagugustuhan ko yung tsura nito, yung Realme Neo 8. Compare dun to sa dalawa. At sa camera naman, feeling ko mas lamang to kasi meron tayong 4K 60fps sa pagdating sa front-facing camera at 200 megapixel. Dito kasi sa dalawa, naka 50 megapixel lang siya. So, abang-abang kayo, mag-comment kayo dyan kung anong gusto nyong unahin na phone. So, comment down below at yung mga link na sa description box na. So, once again, ako po si Paul.